Lumalalim ang hidwaan, ha? Tumitindi ang patutsadahan ni Congressman Leveste at saka ni DPWH Secretary Vince Dizon. Hmm? Ito naman kasing si Leveste, mga kabunyog mga kababayan, itong si Leveste, linalagay naman kasi sa alanganin na posisyon itong si Vince Dizon. Linalagay niya sa alanganin na posisyon eh. Ang gusto niya, kumpirmahin ni Vince Dizon na siya ay may go signal nang kinuha niya ito, yung tinatawag na Cabral list, o kaya Cabral files. Ang sinasabi kasi ni Congressman Leandro Leveste, kinuha niya daw kay sa yumaong dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral yung kopyang hawak niya. Yun ang tinatawag ngayon na Cabral files. Ang Cabral files na yan ay lista ng mga projects. Sinong proponent ng mga projects na yan? Saan saang rehiyon yan? Saan saang probinsya yan? Saang distrito yan? Saang lugar yan? Magkanong amount niya? Kumpleto talaga yung lista. O ngayon, ang sinasabi ni Leandro Leveste, kinuha niya yan nung buhay pa si Cabral, September daw, September 4. Pumunta umano siya sa opisina ni UC Cabral. Pagdating niya doon, hinihingi niya yung kopya ng mga projects ng bawat kongresista sa 2025 budget. At ang ginawa daw ni Catalina Cabral, tumawag kay Vince Dizon. Katatalaga pa lang noon si Vince Dizon bilang secretary. Katatalaga pa lang noon si DPWH Secretary Vince Dizon bilang secretary. Medyo ano pa siya, medyo passionate pang masyado si Vince Dizon. Saka ano pa siya, agresibo pa. Kasi katatalaga pa lang sa kanya ni PBBM, ang tingin ni Vince Dizon, talagang anuhin niya, lalabanan niya ang korupsyon sa loob ng DPWH. Napaka-ano niya pa noon. Napaka-idealistic pa noon ni Vince Dizon nung mga unang araw at unang buwan niya sa DPWH. Ngayon, panahon na yan, humihingi itong si Leandro Leveste ng kopya kay Cabral. Siyempre, ayaw namang ibigay ni Cabral nang walang go signal ang sekretary niya. Hindi pa kasi noon nagre-resign si Cabral eh. Nandun pa official pa si Cabral. So, malamang humingi ng go signal. Humingi ng go signal kay Vince Dizon. O siguro ito namang si Leveste tumawag kay Vince Dizon, nakiusap. Si Vince Dizon naman nung mga panahon na yan, hindi niya pa naiisip ang mga implications ng desisyon niya. Di syempre ang sabi niya siguro kay Leveste ay kay UC Cabral, sige na UC, ibigay mo na para wala silang masabi sa atin na hindi tayo transparent. Sa tingin ko ganun ang posibleng nangyari diyan. Ano 'yon? Si Vince Dizon hindi niya pa alam kung anong plano ni Leveste, nagtiwala siya kay Leveste. Ang akala niya malinis ang intensyon ni Leandro Leveste, hindi ito gagamitin sa kung anuman. At saka siya naman, kauupo niya pa lang bilang DPWH Secretary, agresibo pa siyang masyado, napaka-idealistic niya pa, na pag may hinihingi, o sige ibigay para maging transparent tayo. Total, ang sinasabi naman ng presidente, labanan yung mga anomalya sa DPWH. Di siyempre, isang bahagi ng paglaban sa anomalya sa DPWH, ilabas ang totoo. Nung humihingi ang isang congressman tulad ni Leveste, nagpaalam si Yusek Castro. Binigay naman ni Yusek Castro. Ni Yusek Castro, ni Yusek Cabral. Binigay ni Yusek Cabral yung kopya. Kaya sa tingin ko, ganun ang posibleng nangyari diyan. Ay ngayon, namatay si Yusek Cabral. Patay na si Yusek Cabral. Siyempre, pinag-uusapan si Yusek Cabral. Grabe yung atensyon na nakukuha tungkol kay Yusek Cabral. Ginagamit ito ngayon ni Leandro Leveste. Alam niyo itong si Leandro Leveste, alam na natin ang style nito. Si Loren Legarda, yung mother niya, paano na yan? Palaos na sa politika. Matanda na si Loren eh.
Kumbaga, si Villar, mayroon ng mga anak na kapalit. Sila Mark sa si Camille. Si Erap may mga anak ng kapalit. Kumbaga yung susunod na mga henerasyon ng mga senador, itong si Loren, gusto niya yung kanyang anak, malamang gusto niya sumunod sa yapak niya. Yung tipong kasi si Libeste kilala lang naman dun sa Batangas. Kilala lang naman yan si Leandro Libeste sa Batangas kasi yung father niya dating governor ng Batangas. Hindi naman yan kilala yang si Leandro Libeste na Ligarda. Mas kilala yan Libeste. Ay political dynasty sila sa Batangas. Kasi yung father niyan, yung dating nakulong sa kasong murder kasi napatay niya yung aide niya eh. Anyway, ibang kwento 'yon. So ngayon anong nangyari? Mukhang may ambisyon sa politika ito. Siyempre, para mapag-usapan ka mapag-usapan ka sa national, ito ang maganda ngayon na issue. Tipong may expose ka at ang pinakamagandang expose ngayon, yung mga budget ng mga kongresista. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ang tingin ko diyan, politika yan. Itong si Leandro Libeste, gusto niyang makuha yung limelight. Ma-focus sa kanya. Ano yan? Pang-senador ang pag-groom niya. Ginugroom niya na pang-senado. Kasi si Loren Ligarda, paano na yan? Paiksit na yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, ang pinakamagandang nakita dyan ni Leandro Libeste na oportunidad, ito yon. Ngayon, ito naman si Vince Dizon, hindi niya alam yung mga laro ni Leandro Libeste. Hindi niya yan laro. Kumbaga, akala niya in good faith, malinis yung loob ni Leandro Libeste na sa paghingi ng kopya ng yung kay Cabral. Si Cabral naman, alam niya na kapag nailabas yung kopya na yon, damaging yon. Grabe ang laman nun. Kaya siguro nagpaalam si Yussi Cabral kay Vince Dizon. Si Vince Dizon naman, ang iniisip niya, okay, para hindi tayo pag-isipan o para nasa transparency. Total, naniniwala naman si Vince Dizon, ang instruksyon sa kanya ng presidente, labanan ng korupsyon. Kaya lang, hindi naisip ni Vince Dizon noon na posibleng gamitin niya ni Leandro Libeste sa agenda niya, kung ano man ang agenda niya. So ngayon, anong nangyari? Namatay si Cabral. Pagkamatay ni Cabral, pinag-uusapan. Si Cabral ang atensyon ngayon. Ay maganda ngayon niya ilabas yung Cabral list na yan. Pag-uusapan yan. Sinabayan ngayon ni Leandro Libeste. Kaya may itong si Leandro Libeste, totoo naman, nakakatulong yung ginagawa ni Leandro Libeste para labanan yung korupsyon, para ma-expose talaga yung korupsyon. Maganda, tama yun. Maganda yung ganon, yung ginagawa niya. Ang problema na ngayon, naiipit na si Vince Dizon. Bakit? Ay, siyempre, ang laman ng Cabral list na yon, listahan ng mga projects ng mga kongresista. Tulad ngayon, yung mga kongresista sa amin dito sa Camarines Sur, yung mga Villaperte, pinag-uusapan ngayon sa Billionaire News Channel. Saan galing yan? Diyan yan sa mga list na yan. Hindi nila linalabas yan. Ang problema, nakakuha ng kopya itong si Leandro Libeste. Ang sinasabi ni Leandro Libeste, hiningi niya yan kay Cabral noong September 4. May clearance daw yung pagbigay ni Yussi Cabral sa kanya. Galing kay Vince Dizon. May clearance. Ngayon, tinatanggi ngayon ni Dizon. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, hindi ko yan binigyan ng go signal. Hindi ko ma-authenticate yan kasi hindi ko pa naman nakikita yung lista na yan ng kopya ni Libeste. Sabi niya. At saka ngayon, nasa biyahe sa abroad si Libeste. Nakita ko nasa Paris, France. Nasa France siya ito. Yun nga ang nakapagtataka. Bakit nga pala nakapagbiyahe si Libeste? Ay si Vince Dizon. 'Di ba may memo sila? May memo yata ang executive secretary o ang Malacanang, wala mo nang magbabiyahing miyembro ng gabinete, 'di ba? Parang ganun yung kuha ko eh. Pero nakabiyahe si Vince Dizon, nagbabakasyon sa Paris, France. Anyway, habang nandun siya, naglabas ng statement itong si Vince Dizon. Ang sabi ni Vince Dizon, hindi totoo yan.
Ang totoo niyan, pumunta yan si Libeste doon sa opisina ni Yossi Cabral, pinipili talagang kunin yung files. Pinersa nga daw, pinilit nga daw yung staff ni Cabral eh. O, wala namang nagawa si Cabral. Yan yung kwento ni Vince Dizon. Sabi niya. So, ibig sabihin, pinapabulaanan ngayon ni Vince Dizon yung kwento ni Libeste. Na sinasabi kasi ni Libeste, pumunta siya sa opisina ni Cabral, humingi siya ng kopya, September 4. Humingi daw ng clearance o go signal galing kay Vince Dizon kasi kauupo pa lang ni Vince Dizon na DPWH secretary. Binigyan naman daw ng go signal ni Vince Dizon. O kaya lang, ang sabi ngayon ni Libeste ay ni Vince Dizon, hindi totoo 'yan. Pumunta siya doon, hindi ako nagbigay ng go signal kay Yossi Cabral, kinuha niya lang yung kopya, pinersa niya doon sa staff ni Cabral. Ang sabi ng mga security guards doon sa DPWH Central Office, pumunta daw yan si Libeste doon, ang dala-dala boxes ng pizza. Ang ginawa ni Libeste, pinamigay yung mga box siguro, siyempre nakikisama, binigyan yung mga gwardiya, binigyan yung mga staff ni Cabral. Yung mga dapat bigyan, binigyan, tapos nagtira ng para sa kanila. Sa driver niya siguro, sa bodyguards. Kaya ang sabi ng mga security guards ng DPWH, nakalagbok sa kanila, wala namang daladalang dokumento si Libeste nang umalis sa opisina ni Cabral. Ang daladala daw, pizza. So ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, napanood ko yung statement ni Yussi Claire Castro kanina. Kanina lang. Sinasuggest daw, minumungkahi ng Malacanang sa pamamagitan ng mga salita ni Yussi Claire Castro kanina na imbestigahan saan ba kinuha ni Libeste yang lista na yan. Kasi kung sinasabi ni Vince Dizon hindi yan totoo na binigay yan ni ibig sabihin saan kinuha ni Libeste yang kopya na yan? Saan kinuha? So ngayon medyo pagpasok ng 2026 mainit ito. Paiimbestigahan daw itong si Libeste. Ang sabi naman ni Libeste, sinungaling daw si Vince Dizon. Kapag hindi daw inamin ni Vince Dizon ang totoo, ang sasabihin ibubunyag niya, sabi ni Libeste, ibubunyag niya yung mga officials na pumipigil kay Vince Dizon na aminin ang totoo. Yan, mayroon na namang banta itong si Libeste. Mga kabunyog, mga kababayan, mayroon na namang banta. Ang banta ni Libeste, kapag ganyan daw ang mga sinasabi ni Vince Dizon na parang itinatanggi, yung nangyari, ang sabi ni Libeste, i-reveal niya rin, ibubunyag niya, sino ba yung mga tao na pumipigil kay Vince Dizon na aminin ang totoo. Yan. Anyway, lalalim pa itong issue na to. Kasi ang sabi ng Malacanang, paimbestigahan si Libeste. Saan ba talaga galing yan? Ang problema dito, dinideny ni Vince Dizon. Ang problema din dyan, paano kung totoo yung sinasabi ni Libeste? Maiipit si Vince Dizon dito. Ito kasing si Vince Dizon, nung nagsisimula pa lang bilang DPWH Secretary, ano pa siya? Hindi niya pa nakikita yung implication ng mga move niya eh. Di ba? Halimbawa, yung sa budget ng DPWH, di ba sinabi niya sa mga senador, ito yung budget ng mga materyales ng DPWH, overpriced ito. Masyadong overpriced ito, dapat bawasan ang mga ito. Yun. Tuwang-tuwa si Libeste noon, si Vince Dizon, in-announce niya yon. Tuwang-tuwa naman yung mga senador kasi ang galing nito ni DPWH Secretary Vince Dizon, talagang gusto niyang ireforma ang opisina. Ang problema, habang tumatagal, nare-realize ngayon ni Vince Dizon, hindi pala ganun kadali. Mayroon palang mga dapat ding i-consider. Iba yung reality na sa actual. Nag-a-adjust na siya ngayon. Kaya di ba hinabol niya, hindi, wag niyong bawasan yung budget, ibalik niyo yung 54 billion. Kaya di ba, for the first time, sa BICAM, pinaupo yung secretary ng DPWH, kaya nga nagrereklamo yung ibang senador. Bakit pagsasalitain pa natin? Bakit may resource person pa tayo sa BICAM? BICAM na ito eh. Wala eh. Nagkamali si Vince Dizon eh. Nag-apologize Dizon.
Pero sa totoo lang, hindi mali yun eh. Hindi mali yun. Kaya lang, nare-realize niya na hindi lahat ng pwedeng gawin niya na tama ay kailangan niyang gawin kasi may mga sasagasaan. Ito na ngayon. Kaya tingnan nyo, nag-aano na si Vince Dizon, medyo nagre-rinda na, hindi na masyadong hindi na masyadong maingay, hindi na siguro calculated na ngayon ang mga galaw niya. Nare-realize niya na katulad niya, malamang totoo 'yan. Totoo 'yan. Binigyan niya ng go signal si Cabral na bigyan mo ng kopya yan, parang ganito. Sige, bigay mo. Ibigay mo, wala namang problema diyan. Hayaan mo na 'yan. Para talagang maipakita na transparent tayo, wala naman tayong tinatago, 'di ba? Ako sa tingin ko ganun 'yan. Ganun ang nangyari diyan. Ha? Siguro ni-remind pa nga siya ni Yussi Cabral. Sek, ano to medyo maselan tong mga laman nito. Sabi niya, hayaan mo na. Para lumabas talaga yung yung na hindi tayo ang gusto naman natin lumabas ang katotohanan. Di ibigay mo 'yan sa kanya. Ang problema, binigay dito kay Libeste, may agenda si Libeste. So ngayon, linalabas na ngayon. Ano pa naman ang paglalabas ni Libeste? Piecemeal, paunti-unti. Paunti-unti ang labas. O di ngayon, may mga tinatamaan na. Ang example, yung aming mga kongresista dito sa Camarines Sur, Villaperte. Yung mga Villaperte, tinatamaan ngayon. O sigurado magre-reklamo yan. Si El Rey Villaperte, si Mix Villaperte, yung mag-aama. Magre-reklamo yan sa DPWH ngayon. Tatawag yan kay Vince Dizon. Secretary Vince, bakit niya linalabas ang mga pangalan namin, nasisira na kami. Pero sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, wala namang maling ilabas yan eh. Ako, naniniwala ako, dapat naman talaga ilabas yan. Bakit kasi hindi linalabas yan? Yun naman talaga. Hindi nga dapat si Libeste ang maglabas niyan eh. Ang dapat na maglabas niyan, ang DPWH mismo. Dapat nga orderan ni PBBM. Orderan niya ang DPWH. Ilabas nyo na kasi yan. Ang gulo-gulo na niyan eh. Para yung ilabas nyo yung official na kopya. Ilabas nyo yan para malaman ng taong bayan. Yun, bibilib ako dyan. Ang gulo-gulo na eh. Hindi mo na alam. May kopya ang Bilyonaryo News Channel. May kopya si Libeste. May kopya si Lacson. Ang sabi ni Lacson, hindi niya pa naman daw na-verify yun. Ang dapat niyan, alam nyo, orderan ng presidente ang DPWH. Ilabas nyo yung totoong kopya. Bahala na ang mga kongresista mag-explain yan at saka mga senador. Bibilib tayo dyan. Hindi tayo naniniwala kay Libeste kasi hindi natin alam ang agenda niya. Duda rin tayo sa kung kani-kanino. Saan lang tayo maniniwala? DPWH ang maglabas. Di ba? Ano yan eh? Mga kabunyog, mga kababayan. Wala tayong kinakampihan. Di ba? Sino ba dapat ang maglabas kasi niyan? Di ba DPWH? Unang-una kasi bakit hindi inilalabas? Pera natin yan. Hindi naman nila pera yung pinag-uusapan dyan na budget eh. Bakit pera ba nila yan? Pera ba yan ng mga politiko na yan? Hindi. Pera natin yan ng taong bayan. Bakit hindi ilinalabas yan? Ang dapat niyang maglabas niyan, official na maglabas niyan, DPWH. Kaya Secretary Vince Dizon, pag daling mo ng Paris, France sa bakasyon mo, total nakabakasyon ka na, mag-presscon ka na, i-present mo yung files na yan. Huwag na nating tawaging Cabral files, huwag na nating tawaging Libeste files, huwag na nating tawaging Bilyonaryo files, huwag na nating tawaging Lacson files. DPWH files, ikaw nang maglabas. Yun ang papaniwalaan namin. Pero kung hindi mo yan ilalabas, talagang maraming kopyang lalabas niyan, kung ano-ano na lang. Tapos sasabihin nyo ngayon, tinatamaan kayo. Tulad ngayon, yung mga Villaperte, laman ngayon ng Bilyonaryo News Channel, yung mga insertions ni El Rey Villaperte, tapos yung sa anak niya. Di ba? Marami pa yan. Marami pang lalabas yan. Tapos magagalit ang mga kongresista ngayon. Alam nyo sa February, may isusulong na impeachment laban kay PBBM. Gagamitin yan ng mga kongresista. Itong issue na ito, gagamitin ito ng mga kongresista para sabihan si Vince Dizon saka ang Malacanang. Itigil nyo yan. Huwag nyong ilalabas, huwag nyong ilalabas yan. Yang linalabas na yan ni Libeste, yang linalabas ng Bilyonaryo News Channel, pabulaanan nyo yan. Ang problema, pag pinabulaanan yan ni Libeste,
ay ni Vince Dizon, wala. Magagalit ang taong bayan. Magagalit ang taong bayan. Ha? 'Di ba? Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, ako nakikita ko na, napanood ko yung sabi ni Malo Tiquia. Kinumpirma ni Malo Tiquia, ha, sa February may impeachment na isusulong. Siyempre, si Tiquia DDS yan eh. DDS yan. Alam niya ang galaw ng mga DDS. Isusulong ang impeachment kay PBBM. Kapag hindi tinigil itong paglalabas nito ng itong tinatawag na Cabral Files, magagalit ang mga kongresista. Pag nagalit ang mga kongresista, yan? Liligawan niya ng kampo ng mga Duterte. Suportahan nyo na kasi ang impeachment kay PBBM. Siyempre, dadami ngayon yung matatakot niyan ang Malacanang. Matatakot yan. Kaya itong si Vince Dizon, malalagay ito sa alanganin. Kasi uorderan niya ng Malacanang, anuhin mo yan, Vince, ayusin mo na yung problema na yan. Lumalaki na yung problema na yan eh. Hindi, sa totoo. Ang problema, ang totoo dyan, kung akong tatanungin nyo, dapat ilabas talaga yan. Matagal na yung hinihingi natin, hindi linalabas eh. Ang problema ngayon, ang naglalabas si Libiste, na hindi naman napagkakatiwalaan. Duda rin tayo sa agenda niya. Diba? Diba? Ang dapat maglabas niyan, yung ahensyang sangkot, DPWH. Bakit kasi hindi linalabas yan? Total, nandyan na yan. Nakikita na natin na mayroon palang ganyan. Orderan na ng presidente. Ngayon, ang problema ng presidente, baka magalit ang mga kongresista sa kanya. Baka suportahan ang impeachment sa kanya. Huwag niya nang isipin yan. Huwag niya nang isipin yung mga kongresista. Ang isipin niya ang taong bayan. Yan yun. Anong kasalanan ni PBBM para i-impeach siya? Ang impeachment, political yan. Kahit ipapakita lang ng mga kongresista na hindi na nila gusto ang nangyayari. Na tinatamaan na sila, naiipit na sila. So, ang gustong iparamdam dyan, iparating na mensahe ng mga kongresista, Mr. President, gawan mo na to ng paraan. Ang dami ng lumalabas na ganyan, nasisira na kaming mga kongresista. Sa totoo lang, kaya tayong mamamayan, maging handa tayo ngayong 2026. Ang daming mangyayari ngayong 2026. Ha? Itong si Libeste, wala akong tiwala dito. Pero yung ginagawa niya na ilinalabas sana yung lista na yan, maganda yan. Transparency yan eh. Kaya lang wala tayong tiwala kay Libeste, may agenda ito eh. Kaya ngayon, ang dapat na maglabas niyan, DPWH. Ang dapat na maglabas niyan, DPWH. Pag linabas yan ng DPWH, bibilib ako. Bibilib ako ngayon. Ha? Bibilib ako kay Vince Dizon, bibilib ako sa administrasyon. Wag nang pansinin yan si Libeste. Hayaan na siya sa kanyang lista. Yung lista na lang ng DPWH ang ilabas. 'Di ba? Ano yan? Siyempre obvious naman may agenda yan eh. Pwede bang gawin niya yan na walang agenda? Ikaw naman, go. Siyempre may agenda yan. Mayroong rason yan bakit ginagawa niya yan. Kaya lang sa totoo lang, maganda itong linalabas na ito. Pinag-uusapan itong budget ng bawat kongresista. Magandang makita natin yan. Yun na nga ang hindi natin nakikita noon pa eh. Hindi nila nilalabas yan. So ngayon, may linalabas si Libeste. Totoo kaya yan? Hindi natin alam. Si Lacson, mayroon din daw siyang kopya. Binigay daw ng lawyer ni Cabral. Hindi rin natin alam. Ang Billionaire News Channel, may linalabas din. Ang dami ng linalabas. Ang gawin na, DPWH na mismo ang maglabas. Sinong mag-o-order sa DPWH na ilabas na yan? Si PBBM. Di ba? Di ba? Yan yun. Mga kabunyog, mga kababayan. Hintayin natin. Pero ako, sa tingin ko, yan ang nangyari dyan. Nagtiwala si Libeste kay nagtiwala si Vince Dizon kay Libeste. Masyado pang noon si Vince Dizon. Kauupo niya pa lang na sekretary. Akala niya okay lang yun. Problema ngayon, ginagamit ni Libeste sa agenda niya. Nagkakagulo na ngayon. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog.
isisigaw.